Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras sa buong kapuluan, 5:07. 8-5 sa 7-8. Maging updated sa mga kaganapan. Nagbibigay kulay sa ating bayan. 8-5 sa 7-8. Mga kwento ng tagumpay, parangal, galing at pagkakaisa ng mga Pinoy. Ibibida. 8-5 sa 7-8. Kasama si Ched Oliva sa Radyo Pilipinas 738 AM. Isang magandang araw ng Lunes sa inyong lahat. Ika-28 sa buwan ng Oktubre, taong 2024. Pumasok na tayo sa huling linggo ng buwan at ilang araw na lang bago mag-undas. Para naman sa panayam natin ngayong hapon na ito, pag-uusapan natin itong tungkol sa tinatawag na Wheelchair of Freedom. Yan ay para sa segmento natin na #Motivation Monday. Radyo Pilipinas Report. At sa ating pagpapatuloy, ito na yung ating segmento na #Motivation Monday. May isang proyekto ang Barangay San Isidro Person with Disabilities Association o BSIP-WDA na nakabase sa Tagum City, Davao del Norte ang pinapaalpas sa mga bata mula sa kanilang pisikal na kapansanan para mabigyan ng pagkakataon na mabuhay ng normal. Ito ay tinawag na Wheelchair of Freedom para magbigay inspirasyon sa mga batang PWD at kanilang mga magulang. Makakausap natin ang project team leader nito na tumatayo ring Regional Council member ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, si Engineer Darlito Palermo. Isang magandang araw po, Engineer. Welcome dito sa Otro 5 at sa Radyo Pilipinas. Yes, magandang hapon po. Magandang hapon po sa tagapakinig. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes, sir. Sige po, pakikwenta naman sa amin kung paano nagsimula itong inyong Wheelchair of Freedom. Yes po. We call this Wheelchair of Freedom or sa dialect po ng Bisaya is lingkuranan sa kagawasan. One of our project under the Innovation Academy to create wheelchair. Kasi po ang nangyayari po is 95% po ang mga children with disabilities hindi po maka-avail ng wheelchairs which is customized. Ang kailangan po talaga na wheelchair ng mga batang may kapansanan is yung sukat po, no? Tamang sukat, tamang akma din po yung wheelchair na gagamitin para magamit at magkaroon ng accessible yung mga bata in terms of inclusion, mainstreaming, and access to education. Isa po yung problema na nakikita po namin kasi po wala pong service provider na gumagawa na wheelchair dito sa Mindanao para po ma-address yung pangangailangan ng mga batang may kapansanan para ho magkaroon ng malayang pagkilos at to access education. Kaya naisipan po namin na available naman po ang mga ratan dito sa Mindanao. That is why we create under the Innovation team, we create a wheelchair, rattan wheelchair to be used by children with disability na angkop sa batang nangangailangan. Ito po ay ginagawa namin para ma-address at matulungan ang mga bata na gustong magkaroon ng edukasyon. Yun po yung proyekto na gusto naming ipahatid at gusto naming mag-mass produce ng wheelchair kasi nga sa barangay alone namin, we have 105 persons with disabilities and 6 of them needed wheelchair. And dalawa pa lang po ang nagawa namin and successfully naman po
through the research, development, through the help of other agencies, nagawa po namin, no, ang Ratan pala ay pwedeng gamitin na wheelchair sa mga batang may kapansanan, which is makakatulong po para magkaroon ng access to education at makalabas yung mga bata at magkaroon ng inclusion sa komunidad dito po sa aming barangay. I understand the engineer, itong mga wheelchair na ito ay ginagawa ng mga miyembro nitong BSIP WDA at nasabi na nga ninyo na katuwang din dito yung iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Science and Technology, Department of Health, Tagum City LGU at iba pang private partners. Yung NAPSI o National Anti-Poverty Commission, ano po ang papel dito sa nasabing proyekto? Ang opisina po namin, kami po yung kumikilos para magkaroon ng policy. Magkaroon ng policy na yung mga service providers po, particular sa paggamit ng wheelchairs, magkakaroon. Kasi po standardized po ang nilalabas na mga wheelchair, kagaya ng mga wheelchair from DOH, DSWD, and other local government unit. Ang binibigay na wheelchair, yung tinatawag nating transport wheelchair na napakalaki. Standard wheelchair po ang ibinibigay po sa mga nangangailangan ng wheelchair, which is hindi naman siya angkop doon sa mga batang may kapansanan. Kaya ang ginawa namin, the National Anti-Poverty Commission, to address the Poverty Alleviation Program, kasi nga we do really believe kung magkaroon ng mga persons with disability to access education, that is an equalizer for the poverty. Kaya kailangan po namin magkaroon ng palisiya, the standardization of the wheelchair, na dapat magkaroon ng tama o angkop na wheelchair. Kasi po ang wheelchairs, hindi po naiintindihan ng iba. The same po ito ng pagbibigay ng sapatos. Kung ang paa mo ay size 5, tapos bigyan ka ng sapatos na size 12, hindi mo naman magamit kasi maluwag. Kung bibigyan ka naman ng sapatos na size 3, size 5 naman yung paa mo, hindi naman magamit kasi masikip. The same sa wheelchair, na dapat alam din ng nagbibigay na ang pagbibigay ng wheelchair, particular sa mga batang may kapansanan, ay angkop at tama para hindi magkaroon ng problema sa paggamit ng wheelchair. Instead na nakakatulong tayo, kung bibigyan natin ang mga bata na wheelchair na hindi naman angkop, it add disability and other problems sa mga batang may kapansanan. At hindi nila mapapatakbo ang wheelchair independently. Yun nga po, nalaman ko nga rin po yan na yung wheelchair pala ay hindi pala ano yan, kumbaga may sukat din pala yan, Yes. depende dun sa ano gagamit. Hindi basta-basta Yes po. makapagbigay lang ng wheelchair okay na. Kaya ito, Yes po. ngayon gumawa kayo ng customized na wheelchair para sa mga kabataan na PWD dyan sa inyong rehiyon. At ito ay kakaiba dahil gawa sa ratan, ibig sabihin mas magaan ito, engineer. Yes po, ma'am. Compared po sa mga regular wheelchair, which is 30 kilos, 25 kilos, 20 kilos, ang wheelchair po namin nasa 9 kilos below lang, which is angkop talaga sa mga batang may kapansanan. At ano siya, yung mga materials is readily available in Mindanao. And meron tayong mga materials na available kung talagang masuportahan at mabigyan ng tamang programa at tamang disenyo ang mga batang may kapansanan, it can address the issues of lack of wheelchair in Mindanao. At hindi lang sa Mindanao, baka pwede nating matulungan entire Philippines. Tama po ba na mas mura ito compared dun sa mga wheelchair na regular na nakikita natin? Yes po, kasi po ratan po ang ginamit, hindi bakal. And mas durable at sa lahat ng panahon is ano siya, applicable siya, maulan o may baha, kahit nasa magkaroon ng bagyo, sakuna, kasi ano siya hindi siya kakalawangin at magaan at madaling gamitin in terms of response panahon ng disaster. Ayun, oo, saktong-sakto sa ating bansa dahil nga alam naman natin na tayo ay flood prone and landslide prone na country. At Yes po. Maganda siyang gamitin in terms of response sa mga responder natin sa ating mga DRR, no? Disaster Risk Reduction Management sa barangay, city level, provincial level. Kasi nga hindi siya kalangawangin, pwede pa siyang palutangin kasi nga ratan, no? Pwede siyang mga ganong aspeto na magiging sophisticated ito kung magiging ano siya, magiging meron siyang technological assessment permit, pwede siyang magiging replicated, not just the Mindanao particular but throughout the Philippines, no? Kasi nga mura, magaan at hindi kalawangin at handa sa lahat ng panahon.
Hindi ko alam kung nung mga unang panahon ratan talaga yung ginagamit sa sa paggawa ng mga wheelchair. Tama ba, engineer? Actually, ma'am, yung mga ratan ginagawang karang, 'di ba? Isa mga batang nag-uumpisang nag-uumpisang lumakad. Nakita po namin kasi may ginagawang bamboo bike. At nakita Mhm. po namin sa Mindanao, wala namang available na wheelchair para sa mga bata. Sabi nga ng merong available na wheelchair pero yung cost po is nasa 60,000, 50,000. Ang sabi ng isang ina no sa anak na may kapansanan, "Sir, instead na ibili namin yan ng wheelchair, yung 60,000 amount, 50,000 amount, ibili na lang namin yan ng pagkain, bigas, marami pang makakain." Ang sa tingin namin, that is deprivation of the rights of children with disability. Kasi nga wala nga silang makukuhang assistive device, particular sa Mindanao. Meron nga, pero hindi akma. Instead, nakakatulong tayo is we add on the disability of children with disability. Kaya nga, pinagsikapan, kasi kami lahat ay mga membro ng persons with disability at alam namin pangangailangan at alam namin kung ano yung akmang wheelchair para sa mga persons with disability, particular sa children. Kaya gumawa po kami ng paraan kung paano ma-address yung problema. Kung makikita naman din ito ng gobyerno, I think baka naman masuportahan at magkaroon ng mass production para matulungan ang marami pang mga batang may kapansanan dito po sa Pilipinas. Kasi I think provincial level alone in our province of Davao del Norte na nasa almost 8,000 children with disability needs assistive devices. Gano'n karami ang Oo, pangangailangan para opo. sa wheelchair. At nagkaroon pala kayo ng launching nitong proyekto last September 25 sa Davao City. Kamusta po yung inyong naging paglulunsad? Successfully naman po, attended po ng mga partners agency. Pinapakita din namin po, nandun po yung DOH at saka PhilHealth na gusto namin ipakita na ang PhilHealth naman din po is meron naman silang ZMOR package under Republic Act 11228. Pwede silang mag-provide. Ito po yung wino-workout namin na yung mga bata na nangangailangan, bibigyan namin ng wheelchair for free. Then the PhilHealth will be paid for that particular wheelchair na nangangailangan under ZMOR package ng PhilHealth. Ito po yung wino-workout namin na magkaroon ng service provider kami under PhilHealth para magkaroon ng sustainability ang ating programa, at the same time magkaroon ng employment ng ating mga persons with disability na gumagawa ng mga rattan wheelchair, at the same time makakatulong kami sa mga kabataan na nangangailangan ng wheelchair. At maraming mga bata ngayon na makapag-aral despite of their disability of these assistive devices given. Tama po ba yung dinig ko na dalawa yung inyong nabiyayaan na nitong Wheelchair of Freedom, engineer? Yes po, nakagawa po kami ng dalawang rattan wheelchair kasi po parang ang trial and error lang muna kung kakayanin ba, no? Meron kami research and development na ginawa. Then successfully po, almost 8 months namin ginawa through research and development, nagawa po namin successfully, kaya na-launch po namin. Dalawa pong bata, 4 years old na nag-aaral na ngayon, at saka isang 7 years old na supposedly mag-aaral na din because meron na silang assistive device na magagamit. Nasabi nyo nga na marami o malaki ang pangangailangan sa assistive device o wheelchair dyan sa inyong rehiyon. Paano po ninyo pinili yung inyong mga beneficiaries? Kasi hindi naman po agad-agad mabibigyan lahat eh. Paano po yung inyong qualification sa mga priority na bigyan nitong o mabiyayaan nitong inyong proyekto? Ang major beneficiaries po namin dapat is children with disabilities na gustong mag-aral. Yun po yung una naming priority sa program. Kasi po wala pa kaming studies na yung mga adult na wheelchair na gagawin is kakayanin ba yung mga college or high schools. Ang sa amin na lang, ang sa amin ngayon kasi based sa study is 20 kilos below, kaya po i-manage ng rattan. Meaning to say, nasa less 20 kilos lang muna kami para po ma-accommodate yung mga priority namin ngayon is elementary children na gustong mag-aral. But in the future po, kung may mga development po sa research and study, para baka po magkaroon ng evolve namin yung mga other persons with disability na nangangailangan ng wheelchair, kahit na adult. Sa pagkakaalam po ninyo, engineer, wala pang gumagawa sa ngayon ng ganitong klase ng wheelchair, yung gawa sa rattan?
This is the first time innovation po dito sa Pilipinas kasi po yung wheelchair. Kaya nga kahit na yung wheelchair talaga na made sa bakal, na merong gumagawa but usually nasa NCR, no, sa tahanang walang hagdan. But of course, malayo at saka mahirap kung nasa Mindanao. Kaya nga ang problema talaga namin is needs to address that issues. Marginalized sector, minsan hindi napapakinggan yung mga hinaing. Usually ang binibigay na wheelchair, hindi rin alam sa mga parents, yung mga malalaking wheelchair na transport wheelchair na tinatawag na binibigay din ng gobyerno na hindi naman angkop sa bata pero pilit na ginagamit ng mga bata kasi nga wala silang option na magamit. But instead na makatulong, hindi rin nila magamit, no, because of number one, malaki, hindi nila kayang patakbuhin, mabigat, at saka hindi naman siya suited doon sa end user. Kaya kailangan po talaga alam natin kung paano magbigay ng wheelchair at understand natin kung paano magkaroon ng customized wheelchair for children with disability para ma-address natin yung tamang pangangailangan ng mga batang may kapansanan. Ano na lang po mensahe ang gusto nyong iwan sa mga batang may kapansanan at mga magulang nila na hirap sa buhay? Sige po, nasa inyo yung pagkakataon, Engineer. Sa mga gusto pong tumulong, no, para po magkaroon ng wheelchairs ang mga batang may kapansanan, ready naman po kami, no, magturo to replicate this program of us para po sa inyong lugar is magkaroon din ng ganitong programa. At ang kailangan lang po natin talaga is ang mga persons with disability, particular children, is magkaroon ng education, no? Kasi po I really believe education is equalizer to poverty. Kahit na mahirap, kakayanin natin as long as positive lang ang outlook in life natin. At saka yung mga bata naman at saka yung mga parents, I know na mahirap at sa mga bagay na particular sa assistive device kasi napakamahal. This is the opportunity po, no, na magkaroon ng assistive device ang mga batang may kapansanan because of this newly innovation na wheelchair rattan project na ginawa po namin. And this is kung makikita po ninyo, no, hindi mo masabing rattan. It's like a sophisticated wheelchair na pwedeng gamitin ng mga batang may kapansanan to mainstream and to have inclusive society in the Philippines. Maraming salamat po sa pagsama sa amin, Engineer, at sana lumawak pa ang inyong proyekto para sa kapakanan ng ating mga kababayan na may kapansanan. Mabuhay po kayo. Salamat po sa panahon at magandang hapon po sa lahat. Si Engineer Darlito Palermo, Project Team Leader ng Wheelchair of Freedom para sa ating segmento na #Motivation Monday. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang paalala.